Ang langit, lupa at impyerno. Kung kaya't nakatatak na sa ating isipan na kung ang lupa ay nasa ilalim ng langit, ang impyerno naman ay nasa ilalim ng lupa. Paano kaya kung maghukay tayo ng napakalalim? Maaari bang matagpuan natin ang impyerno? Alam mo ba, noong 1970, ang mga scientists mula sa Soviet Union ay naghukay ng pinakamalalim na butas sa buong mundo. Sa Kola Peninsula ginawa ang proyektong ito at naitala pa nga sa Guinness Book of World Records na mapaghanggang ngayon ay hindi pa nalalampasan ng kahit sino. 20 years na nang nakakalipas mula nang ihinto ang paghukay sa butas na iyon. Ngayon, isa na lamang itong atraksyon na nakasara ng maigi upang walang tao ang maaksidente at mahulog dito. Ngunit sa lalim ng nahukay nila, ay bakit kaya hindi na sila napagpatuloy at napagpasyahan na lamang ito na ihinto ang proyekto? Ano naman kaya ang nakita o nadiskubre ng mga scientists sa paghukay nila dito? Sa sobrang lalim ba ng kanilang paghukay, maaari kayang natumbok na nila ang impyerno? Huwag kang bibitiw dahil pag-uusapan natin ang lahat ng yan dito sa ating video. Ang kagamitan na ginamit para maghukay sa butas na ito ay may taas na katulad ng isang building na may 20 na palapag. Dito nagtatrabaho ang mahigit 3,000 na mga trabahador at iilang geologist upang maghukay lamang sa isang butas. Naging matagumpay ang kanilang pag-launch ng proyekto sa umpisa at walang kahit anumang sagabal o aksidente ang pumigil sa kanila. Gumagana ng maayos ang kanilang makinarya at naghuhukay lang ng napakalalim sa lupa. Natuwa ang lahat na makaabot sila ng 7,000 miles o 11,265 kilometers nang walang anumang masyadong aberya sa kanilang operasyon. Nakikipagkompetensya kasi dati ang Soviet sa Amerika at sinasabi nila na ang proyektong ito ay mas malaki pang achievement kaysa sa paglanding ng unang mga tao sa buwan. Biro pa nga ng iba ay baka daw makaabot sila sa impyerno kung ipagpapatuloy pa nila ang paghuhukay ng mas malalim pa at baka daw lumabas ang iba't ibang demonyo mula sa lupa. Noong 1983, nagulat ang lahat ng temporaryong ipahinto ang proyekto. Nagkaroon kasi ng pangyayari na hindi inaasahan ng mga scientists na nagtatrabaho doon. Ayon sa kanilang kalkulasyon, ay hindi naman daw iinit ang mahigit pa sa 200 degree Fahrenheit o 93 degrees Celsius ang ilalim ng lupa kaya gumawa sila ng instrumento na kakayanin ang init na ito. Ngunit hindi nila inaasahan na lalagpas pa pala dito ang temperatura sa ilalim ng lupa. May kinabit ang mga scientist na microphone sa dulo ng drill at hindi nila inaasahan na may maririnig silang tunog sa sobrang lalim na kanilang nahukay. Ang mga tunog daw na iyon ay parang mga kaluluwa na sumisigaw at nagmamakaawa na tulungan. Noong pinag-aralan ng mga eksperto ang mga tunog na iyon ay marami sa kanila ang natakot at nagkaroon ng trauma dahil sa kanilang narinig. Nalaman ito ng iba pang mga manggagawa at tatakot din ang mga ito kaya napagdesisyonan ng mga tagapagmahala na itigil na muna ang operasyon. Sa punto naman ng video na ito, ay ipaparinig ko sa inyo ang nakuhang recording ng mga scientists. Ngunit bago yan mga idol, paalala lang na kung mahina ang puso mo ay pag-isipan mo munang mabuti kung gusto mong marinig ang boses na ito bago ka magpatuloy at kung curious ka naman at gusto mo talagang marinig ay huwag mong kalimutang magdasal pagkatapos nito. Handa na ba kayo? Ito ang tunog ng impyerno ayon sa nahukay ng mga scientists. Kahit nagbigay ito ng takot sa mga empleyado sa loob, ay marami din namang hindi naniniwala sa istorya nito. Kung kaya ay muli nilang ibinalik ang kanilang operasyon. Sa pagkakataong ito ay nakapaghukay sila ng mas malalim pa, ngunit tuluyan na itong isinara noong 1992. Naitala ng mga geologists, sa pinakamalalim na parte ng butas, ang temperature na aabot hanggang 350 Fahrenheit o 176 degrees Celsius. Higit na mas mataas sa inaasahan nilang 200 degree Fahrenheit lang. Ipinagtataka nila kung bakit ganon kalayo ang kanilang kalkulasyon sa aktwal na init sa ilalim ng lupa. Kung kaya't naisipan na lang nila na ihinto ang proyekto dahil sa mapanganib daw para magpatuloy. Si Guberman na isang Russian geologist
ang may pakana at pinakanamumuno sa proyektong ito. Hindi niya itinatanggi ang mga kuro-kuro kapag tinatanong siya kung totoong meron ba talagang silang na-record ng mga boses sa ilalim ng lupa. Bagamat hinahayaan niya pa ang mga tao na makita ang butas sa kanilang hinukay at kinukwentuhan ng mga ito tungkol sa mga nangyari sa kanila. Ang sabi pa nga niya ay isang malaking kasalanan ang kanilang ginawa sapagkat gumawa sila ng lagusan mula sa mundo ng mga demonyo papunta sa atin. Baka mayroon na daw nakaahon ng mga demonyo mula sa lupa at nandito na sa ating mundo. Idol, lingunin mo nga yung katabi mo at baka siya na yung tinutukoy ni Gruberman. Biro lang, balik tayo sa kwento. Ngunit sa aking pagninilay-nilay sa kwentong ito at likas sa pagiging mausisa, maski ako ay hindi kontento sa mga kwento ni Gruberman at tila ba tubod-tubod-tro ika nga ang kanyang mga salaysay na nagbibigay ng takot sa mga tao. Ay akin namang dinagdagan pa ang pagsasaliksik kung may katotohanan nga ba ang lahat ng ito. At ito na nga, napag-alaman kong itong si Gruberman pala ay isang sinungaling at ang tinungguri ang well to hell ay isang hoax lamang. Sinasabi niya lamang ang mga ito upang pagkakitaan at gawing tourist spot ang kanilang proyekto dati. Ang totoong nangyari pala ay ginawa lamang ang istorya na ito ng isang mamamahayag mula sa Finland upang maging isang April Fool's joke. Nagkabuhol-buhol ang istorya at ipinablish ito sa isang newspaper sa Amerika at sinasabing totoo ang mga pangyayari ito. Lumobo ang balitang ito at umabot sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya binansagan na ng marami ang butas sa may Kola Peninsula bilang lagusan patungong impyerno. Dahil sa kanilang kaalaman, isa lamang pala itong malaking hoax. Ang napakahusay na achievement ng mga scientists sa proyektong ito ay natabunan ng isang malaking kasinungalingan. Kung kaya ay mas mainam na i-fact check muna natin ang mga impormasyong nakikita natin sa internet bago pa man natin ipagkalat o paniwalaan ito. Sa dami ba naman ng kaalaman sa social media o mass media ay minsan hindi na natin alam kung alin ang kasinungalingan at katotohanan. Ikaw, idol, naniniwala ka ba sa impyerno? At naniniwala ka bang nasa ilalim ng lupa ito matatagpuan? O mas naniniwala kang hindi ito kayang puntahan ng tao dahil nasa ibang mundo o dimensyon ang lugar na ito? I-comment nyo dyan sa baba at huwag kalimutang i-share at i-like itong ating video. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-type mo dyan sa baba ang hashtag ng kasamaan. Siya ang kabaliktaran ng kabutihan sa lahat ng bagay. At siya din ang kinikilalang pinakanakakatakot na entity ng mga tao, mostly na mga Kristiyano. Kung ang gusto ng Diyos ay maligtas tayong lahat at bigyan ng buhay na walang kamatayan sa langit, si Satanas naman o ang demonyo ay gusto magbigay ng pighati at kasakiman sa tao upang habang buhay tayong masadlak sa kasalanan at dumanas ng hirap at sakit sa impyerno. Alam naman natin na si Satanas ay dating anghel, ngunit ano kaya ang nangyari at siya ay naging isang fallen angel? Ano naman kaya ang kanyang totoong itsura? At bakit hinayaan ng Diyos na mabuhay si Satanas kahit kaya naman itong burahin ito na parang bula? Si Satanas na siguro ang pinakakinamumuhian ng mga Kristiyano sapagkat siya ang tumutokso sa mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais para sa Diyos. Dating namumuhay si Satanas sa langit dahil siya ay isang anghel na may mataas na ranggo. Kasama nito ang iba pang mga nilikha ng Diyos. Si Lucifer kagaya ni Miguel, Gabriel at Rafael ay isang arkanghel. Ngunit bukod tangi sa lahat itong si Lucifer sapagkat siya ay hinirang na pinaka-perpekto at pinakamagandang nilikha ng Diyos sa langit. Bagay nga sa kanya ang kanyang pangalan na nangangahulugang The Light Bringer. Ngunit kung ano ang mga bagay na ikinaganda ni Lucifer ay siya din palang magdadala sa kanya sa kasamaan. Dahil nga lubos na pinupuri ito ng mga ibang nilikha ng Diyos ay lumaki ang ulo nito. Ninais niyang maabot ang posisyon ng Diyos at maging kapantay nito kahit pa na alam niya na siya ay nilikha lamang. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng mga tagasunod sa mga nilikha ng Diyos at gumawa ng puwersa upang labanan ng Diyos at iba pang mga anghel sa langit. At ito'y mababasa sa Revelation chapter 12 verse 7 to 17.
at nakalaban nito si Arkanghel Michael na isa sa mga pinakamagiting na anghel ng Diyos. Sinabi ang anghel na ito ay mayroong flaming sword. Hindi kinaya ni Lucifer ang puwersa ni Michael kung kaya't nag-transform ito bilang isang malaking dragon. Bigo pa din si Lucifer na matalo ang magiting na si Michael at sa huli, pinalayas ito sa langit kasama ang iba pang mga anghel na nag-conspire laban sa Diyos. Dito natin makikita kung gaano kalayo ang kapangyarihan ng demonyo sa ating Diyos, sapagkat natalo ang demonyo na hindi sumasali ang Diyos at hinayaan niya lamang na isa sa kanyang mga anghel ang tumalo kay Lucifer. Pagkatapos na nangyari ay nagtanim ng galit si Lucifer sa Diyos at kahit pinalayas na ito sa kaharian niya ay gusto niya pa ding magiganti dito. Kung kaya't ang mga tao naman na itinuturing na pinakamagandang nilikha ng Diyos ang kanyang pinuntirya. At ito ay mababasa sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Ito ang pinakasikat na alam nating istorya ay nangyari sa Garden of Eden kung saan nakuha ng tao ang kanyang original sin dahil tinukso ito ng demonyo na nagpanggap na ahas na kainin ang prutas sa ipinagbabawal na kahoy ng Diyos. At alam naman natin na naging matagumpay ang planong iyon ni Lucifer. Kung ang mga demonyo pala ay galing sa langit, ano ba talaga ang kanilang itsura? Kung napanood nyo ang ating episode kung saan kinuwento ko sa inyo ang totoong itsura ng mga anghel, ay maaaring masasabi natin na iba ang depiksyon natin kay Lucifer kaysa sa totoong anyo nito. Ngunit, posible kaya na nag-iba ang kanilang itsura nang mapalayas sila sa langit? Kapag ilalarawan natin ang demonyo ay maaaring sabihin natin na ito ay may mahabang buntot at sungay. Matingkad na kulay pula ang balat at mayroon itong pakpak na kagaya ng isang paniki. Saan ba natin nakuha ang paglalarawang ito? Ang totoo niyan ay kinuha lamang ang larawang ito sa Greek god of the wild na si Pan. Siya ay may mahabang sungay at may kaanyo ang kagaya ng isang kambing. Ang characteristics na ito ni Pan ay nagsisimbolo ng kanyang kasamaan at kahalayan. Kung kaya ay naging mukha siguro ito ng isang masamang entity at kalaunan na adapt kay Satanas. Ngunit kung babasahin natin sa Biblia, ang paglalarawan sa demonyo ay isang shapeshifter. In other words, ay kaya niya magpalit ng mukha at makikita ito sa libro ng Genesis kung saan nagpanggap siya bilang ahas at naging dragon naman ito sa battle in heaven. At ang abilidad na ito ay madalas na gamitin ni Satanas sa ating mga tao para makagawa ng kasalanan. Halimbawa na lamang, ang paniwalain tayo sa mga bagay na hindi totoo, kagaya ng mga aswang, tikbalang, kapre, engkanto, at pati na rin ang mga pamahiin na mahigpit na pinagbabawal ng ating Diyos na mababasa sa Deuteronomio chapter 18 verse 10. At ito ang sabi, "Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway." Sa verse na ito ay malinaw na pinapalayo tayo sa mga ganitong paniniwala. Kaya naman ang dyablo ay paboritong atakihin ang mga inosenteng tao, lalo na ang mga hindi pa nakakakilala sa ating Diyos. Nagpapanggap itong isang aswang o engkanto para maniwala ang tao at matakot ito. Sa ganitong paraan, nasisiyahan si Satanas dahil gustong-gusto nitong natatakot ang mga tao. Maliban sa Bible na naglalaman ng salita ng Diyos, alam mo bang may tinatawag ding Devil's Bible na isang aklat na ginawa daw para sa demonyo ay isinulat ng isang monghe na hinatulan ng kamatayan. Ayon sa kwento, sinabihan ng monghe ang kanyang mga kasamahan na kung makakagawa siya ng isang libro kung saan nagtataglay ito ng lahat ng kaalaman sa mundo, ay dapat hindi ituloy ang hatol sa kanya. Binigyan siya ng isang gabi upang isulat ito at para magawa ito ay humingi siya ng tulong sa demonyo. Natapos niya ang libro at sa loob nito ay nagbibigay siya ng pasasalamat sa demonyo sa pamamagitan ng paglagay ng mukha nito sa loob ng aklat. Ang lahat ng ito ay ayon lamang sa isang alamat, ngunit iba naman ang natuklasan ng mga eksperto.
Ginawa ang libro ni Herman de Reclus na isang monghe, ngunit hindi ito nakipag-usap sa demonyo at hindi niya ito natapos ng isang gabi lamang sapagkat inalay niya ang lahat ng kanyang oras habang siya ay nabubuhay upang matapos ito. Napag-alaman din ng mga eksperto na mga nakasulat sa libro ay hindi para sa demonyo, sa halip ay sinasabi sa aklat na layuan ito. Kung kasamaan pala ang dala ng demonyo sa ating mga tao, bakit naman hinayaan siya ng ating Diyos? Sabi sa Gawa chapter 17 verse 31, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng taong iyon ay kanyang muling binuhay. Ibig sabihin, bagamat si Satanas ay hari ng kasamaan, siya ay dating anghel na ginawa din ng Diyos kagaya nating mga tao. Kung kukwestiyonin natin ang Diyos, ay walang dudang kayang-kaya niya itong puksain. Hindi lang sa isang demonyo, ganoon din sa ating mga tao. Pero ang ating Diyos ay pinapairal ang kanyang hustisya. Mayroon siyang itinakdang panahon para puksain ang demonyo mula sa pagkairal nito. Ibig sabihin, kasama ang mga demonyo sa hahatulan pagdating ng Judgment Day. Kumbaga sa isang kriminal, hindi mo basta-basta pwedeng patayin ito dahil dadaan mo na ito sa isang due process bago ito hatulan. At ayon din kay John Piper, na isang eksperto sa pag-aaral ng theology sa Minnesota, USA, ay may interesting na sagot dito. Ang sabi niya ay dahil makapangyarihan ng Diyos, kahit anong oras ay kaya nito mapawala ang demonyo, ngunit hindi niya ginagawa ito sapagkat ayaw niya na mawala ng temptation ang mga tao. Sa pamamagitan kasi ng tukso ay nawawalan ng landas ang mga tao at dito nila nakikita muli ang kahalagahan ng Diyos sa buhay nila. Hindi ba? Kung nagkakaroon tayo ng problema dahil sa mga maling desisyon natin sa buhay, ay tumatakbo tayo at humihingi tayo ng tulong sa Diyos. At kung walang demonyo tutukso sa atin upang maligaw ng landas, ay maaalala pa kaya natin ang Panginoon? Makikita pa ba natin ang kanyang kahalagahan sa ating buhay? Ano sa tingin mo, idol? Ang demonyo ba ay necessary upang mas madama at makita natin ang importansya ng Diyos? O mas mabuti nang mawala ito upang mawala na din ang kasamaan sa ating mundo? Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-comment mo dyan sa baba.